Habang nahuhulog si Jago galing langit ng Shibuya, may iniisip siya habang si Sukuna naman bumabagsak kasunod niya na parang baliw na nakangisi. Sa kalsada ng Shibuya, stress na stress si Megumi habang pinaikutan siya ni Toji na parang predator mode. Napansin ni Megumi na sobrang bilis ni Toji kahit zero cursed energy siya, parang si Maki pero naka-premium DLC stats. Dahil nilinis na ni Toge Inumaki yung lugar at pinaalis mga tao at transfigured humans, nag-focus si Megumi kay Toji at sinubukang isipin paano mananalo habang ihahanda sana niya si Divine Dog. Totality. Pero dahil sa sobrang nakakatakot na aura ni Toji, kinabahan siya bigla at rabbit escape ang nasamon niya. Paglabas ng mga rabbits, pareho nilang naramdaman yung presence ni Sukuna sa Shibuya at nalito si Megumi. Kumalat mga rabbits sa paligid habang tumatakbo si Megumi at naghanda ng sign para sa Toad. Biglang sumugod si Toji sa rabbit swarm at muntik na masaksak si Megumi gamit yung matulis na playful cloud. Nakailag si Megumi at tumakbo habang hinihiwalay sila ng rabbits. Pumasok siya sa warehouse pero mabilis pa rin siyang nahabol ni Toji. Dahil wala na siyang sapat na burst energy para mag-domain ulit, napilitan si Megumi mag-close combat. Kahit may rabbit siya, sobrang lamang pa rin si Toji sa suntukan. Tinapon siya ni Toji habang sumugod mga rabbits. Hinagis ni Toji yung natirang playful cloud pataas tapos tinadyakan lupa ng sobrang lakas kaya nabasag at tumalsik mga rabbits. Sa sobrang bilis, pinaputok pa niya mga debris gamit daliri niya habang nasa ere lahat. Pagkahawak niya ulit sa staff, legit na natakot si Megumi. Samantala, paikat-ikot lang sina Panda at Kusakabe sa Shibuya. Bandang 11, 1 PM nasa harap sila ng Shibuya Stream. Nahihirapan si Panda lumabas sa isang room habang minamadali si Kusakabe na hanapin si Gojo dahil nailikas na raw ni Toge lahat ng tao at confirmed ng sealed si Gojo. Binaklas ni Panda yung pintuan at tinanong paano sila pupunta sa Fukuto Ocean Line platform. Naiinis si Kusakabe at sinabi na hindi lang si Gojo ang importante. Gumawa pa siya ng dahilan para ma-distract si Panda. Ang totoo ayaw niya mauna live laban sa grupong nakapag-seal kay Gojo kaya todo time pass siya. Alam niyang pag nalaman ni Panda location ng B5F, solo queue agad yun. Ayaw rin ni Kusakabe maiwan mag-isa sa Shibuya kaya pinapaikot niya lang si Panda. Maya-maya may dumating na curse users na sina Manami Suda at Toshihi Senegi kasama pa 3 nakatago sa likod. Pinapasurrender nila sina Panda at Kusakabe dahil ayaw raw nila pumatay ng ibang sorcerers. Sinabi ni Panda na may 3 pang nakaabang. Sabi ni Kusakabe ayaw niya mamatay pero ayaw rin niya sumuko. Tinanong pa niya motivations nila habang secretly nagpa-farm ng oras. Habang tumatakas si Megumi, paulit-ulit siyang binabato ni Toji sa mga sasakyan. Nakailag siya sa truck na sinipa ni Toji tapos umakyat sa building. Habang tumatakbo sa rooftop, binabato siya ni Toji ng manhole covers tapos isang buong truck pa. Sumabog yung truck pero nakaligtas si Megumi sa pag-slide pababa ng bubong. Hinagisan pa siya ni Toji ng playful cloud pero muntik lang ulit. Sinoma niya si No at tumakas sa ere. Napagtanto ni Megumi na habang tumatagal laban nila, lalong lugi siya kaya kailangan tapusin agad. Mas maaga, bandang 10:51 PM, nagyoyosi si Shoko sa toll gate ng expressway habang binabantayan ni Principal Yaga at mga cursed corpses niya. Sinabihan niya si Yaga na sumabak na sa laban pero tumanggi ito dahil sobrang important daw ni Shoko sa operation. Kapag nakita raw ng kalaban location niya, auto-target agad dahil marunong siya ng reverse curse technique. Kung wala raw si Shoko, deads na sana sina Ijichi at Ino. Sinabi ni Shoko na malaking tulong din mabilis na desisyon ni Yaga dahil kung hinintay pa nila signal ni Nanami baka late na lahat. Napansin ni Yaga na nagyoyosi ulit si Shoko kahit matagal na siyang tumigil. Pinatay ni Shoko ang yosi at sinabi na nostalgic lang siya sa student days. Binutes ni Toji yung bintana at pumasok sa office. May napansin siyang gumalaw na upuan kaya nilapitan niya. Rabbits lang pala. Biglang nasira sprinklers at bumuhos tubig kung saan-saan. Sumulpot si No sa bintana at kinoryente yung tubig kaya malaking explosion. Tumalon pababa si Megumi at sinalo ng rabbits. Tumalon din si Toji kasunod niya. Napansin ni Megumi na kailangan siya mismo sumugal sa laban at hindi puro shikigami. Muntik na siyang masaksak ni Toji pero hinayla siya ng Toad papunta sa alley. Sa alley, limitado galaw ni Toji. Iniisip ni Megumi na kailangan perfect timing niya dahil isang mali lang GG na. Biglang nag-zoom si Toji at muntik sumaksak pero lumubog pa niya sa shadow ni Megumi. Nawalan siya balance kaya hindi fatal yung tama kay Megumi. Sinamantala ni Megumi pagkakataon at hinawakan si Toji habang humuhugot ng sword galing shadow niya para saksakin siya. Pero parang teleport si Toji at nakailag agad. Biglang may naalala si Toji tungkol sa pakikipag-usap niya kay Naobito para ibenta si Megumi sa Zenin family.
Naniniwala siyang may potential si Megumi at baka may marating sa clan. Habang palis siya noon, pilit niyang iniisip na wala siyang pake pero naalala niya huling bilin ng asawa niya na alagaan si Megumi. Balik sa present, tinanong ni Toji pangalan ni Megumi. Sumagot si Megumi ng Fushiguro. Proud si Toji na pinili ng anak niya pangalan na Fushiguro imbes na Zennen. Bigla niyang sinaksak sarili niya sa ulo para matapos na lahat at mailigtas anak niya. Bumagsak katawan niya habang shock na shock si Megumi. Lumapit si Megumi sa bangkay at napansin bumalik mukha nito bilang apo ni Ogami. Iniisip niya sino ba talaga yung lalaking yun. Naalala rin niya sugat niya at balak sana pumunta kay Shoko pero naisip niya muna ik-ek si Namaki. Bigla siyang sinaksak mula sa likod ni Harute Shigimo na tuwang-tuwa umatake ng taong di makalaban. Sa flashback, nag-away-away commanders ni Geto. Gusto ni Manami at Negi suportahan si Sudo Geto habang gusto ni Nanako at Mimiko patayin siya. Bago sila magbakbakan, pinatigil sila ni Lero at sinabi na walang mali sa side nila. Naghiwalay sila peacefully at sinabi ni Lero na family pa rin sila at balang araw sabay ulit kakain. Balik present, sinabi ni Manami na minana nila Will ni Geto at tinanong kung Sasuko si Kusakabe. Sad si Kusakabe na mabilis natapos kwento pero masaya siya dahil kayang-kaya niya mga curse users kaya safe lang siya habang nagpapalipas oras. Inactivate niya New Shadow Style, Evening Moon Sword Drawing. Sumagot si Negi sa pagtaas ng kamay. Biglang namatay lahat ng ilaw sa Shibuya tapos may sumabog na building sa likod nila. Habang kumikislap ilaw sa buong Shibuya, rinig tawang demonyo ni Sukuna sa buong city. Habang tumatalon sa ere, mabilis niyang hinahabol si Jago at tinanong kung ubos na ba stamina niya. Gumawa si Jago ng apoy sa kamay pero pinutol lang ni Sukuna mga braso niya gamit curse technique. Sumulpot pa siya sa likod ni Jago at binato ng malaking bato. Nag-regenerate si Jago habang lumilipad gamit Ember Insects at todo spam ng Fire Blasts. Pero chill lang si Sukuna. Pumasok si Sukuna sa building habang umiilag sa apoy. Paglabas niya, nakipagsuntukan si Jago pero parang wala lang kay Sukuna. Pinutol ulit niya mga braso ni Jago. Naglabas si Jago ng malaking firebeam sa ulo niya pero nakailag si Sukuna at binato siya ng sobrang lakas kaya tumalbog sa mga building. Binagsakan pa ni Sukuna ulo niya gamit hammer fist kaya bumagsak siya sa underground parking. Habang nakahandusay si Jago, naalala niya sinabi ni Sudo Geto na lakas niya parang Sukuna na may 8 o 9 fingers. Umangat siya mula ilalim kasama malaking alon ng magma. Nilamon ng magma si Sukuna pero hinihiwa lang niya magma gamit teknik niya. Parang surfing si Jago habang kontrolado lava at todo firebeams pero dodge lord si Sukuna. Tumalon si Sukuna sa rooftop habang nilulubog ng magma mga building. Sumabog pa yung building sa ilalim niya. Sinugod siya ng Ember Insects pero hinihiwa niya lang. Gumawa pa si Jago ng higanting magma hands para ipukpok skyscrapers kay Sukuna pero hiniwa rin niya. Biglang sumulpot si Sukuna at sinuntok si Jago paloob building. Hinabol niya tapos sinipa pataas hanggang rooftop. Iniisip ni Jago na hindi niya akalaing sobrang layo ng agwat nila. Binagsak ni Sukuna mukha ni Jago sa tuktok ng building tapos bumaon sila pababa sa lahat ng floors. Habang hirap mag-regenerate si Jago, inaasar siya ni Sukuna dahil mas kita raw gaano siya kakawawa sa liwanag ng buwan. Hinawakan niya scarf ni Jago habang sarcastic na sinasabing try harder. Napansin ni Kusakabe yung laban kaya gusto sana tumakas pero naharang ng curse users. Biglang may apoy na sumabog sa building. Sinabi ni Kusakabe na parang mga elepanteng nagtatap dance yung special grades habang silang lahat parang langgam. Unti-unting nagtipon apoy at debris sa langit hanggang maging higanteng meteor. Hinayla pa nito mga kotse at debris. Ginawa pala yon ni Jago para tirahin si Sukuna habang masayang dumudulas si Sukuna sa expressway. Ginamit ni Kusakabe New Shadow Style, Bato Sword Drawing para makalusot kasama si Panda. Pero biglang sumulpot si Sukuna sa tabi nila at sinabi na bawal gumalaw lahat ng tao sa paligid hanggat di niya sinasabi kung ayaw nilang mabura. Napilitang tumigil lahat habang papalapit meteor. Maya-maya pumalakpak si Sukuna na parang game host at pinayagan sila tumakbo. Bumagsak yung maximum meteor sa Shibuya at winasak buong paligid. Pagkatapos, nakatayo si Jago sa ibabaw ng meteor at akala tinamaan niya si Sukuna. Biglang nagsalita si Sukuna sa likod niya at sinabing tatama sana kung hindi siya umiwas. Tinanong niya bakit di nagdo-domain si Jago. Aminado si Jago na talo siya sa domain clash. Sabi ni Sukuna kaya wala confidence si Jago ay dahil kay Gojo. Excited si Sukuna at sinabi lalabanan niya si Jago gamit specialty nito. Nag-open siya ng bagong ability at nakagawa ng apoy sa kamay. Nalito si Jago dahil di niya get skill ni Sukuna. Sabi ni Sukuna di siya mandadaya at mag-fire battle sila.
Habang nasa gitna ng apoy, gumawa si Sukuna ng fire arrow habang si Jago gumagawa ng fireball. Biglang napunta si Jago sa parang vision kasama sina Hanami at Dagan. Nagsorry siya habang sinasabing gusto niya silang makasama ulit balang araw pagkatapos nilang ma-reborn. Naniniwala pa rin siyang curses ang tunay na tao. Biglang sumulpot si Sukuna sa vision at tinanong kung gusto ba ni Jago maging tao. Nilinaw niya na gets niyang gusto lang ni Jago na curses ang pumalit sa humans pero tingin niya bobo move yun. Sabi ni Sukuna masyadong naka-hive mind mga curses kaya ham-ina sila. Dapat raw sinunog ni Jago lahat ng walang pake para maabot level ni Gojo pero kulang siya sa gutom para doon. Pero kahit ganon, na-enjoy niya laban nila. Sinabi pa ni Sukuna na sa dami ng nakalaban niya sa 1,000 taon, hindi naman basura si Jago. Pinuri niya si Jago at sinabing maging proud siya dahil malakas siya. Napaiyak si Jago habang nalilito sa nangyayari. Bumalik sa reality si Sukuna habang tinitingnan sunog na bangkay ni Jago at bumabagsak building sa likod niya. Bigla niyang napansin may tao sa likod niya. Si Euron pala at bumati kay Sukuna. Nagulat si Sukuna na makita siya. Bandang 11, 7 PM sa Dogenzaka, may kakaibang nilalang na papalapit kay Shigemo habang minumura nito yung duguan at walang malay na si Megumi at pinipilit gumising. Sa flashback, naalala ni Yuji yung bili ng lolo niya na tumulong sa ibang tao. Sa present, si Sukuna na nasa katawan ni Yuji ay nakatayo sa ibabaw ng wasak na maximum, meteor ni Jago habang tinitingnan ng totally wrecked na Shibuya. Mas maaga, bandang 11, 5 PM sa harap ng Shibuya 109 sa Dogenzaka, sinusundan ni Harute Shigemo si Megumi na halos deads na sa lala ng sugat. Habang naglalakad si Megumi, ini-explain niya mechanics ng Ten Shadows technique niya bago tuluyang bumagsak. Walang pake si Shigemo sa explanation at na-distract sandali sa impact ng maximum meteor sa malayo. Pero biglang nilabas ni Megumi tunay niyang plano. Magsusummon siya ng Shikigami na never pang na-tame at isasama si Shigemo sa exorcism ritual para sabay silang GG. Naalala ni Megumi sinabi ni Gojo kung bakit hindi magkasundo Gojo Clan at Zenin Clan. Iniisip niya na yung dating leader ng Zenin Clan noon ginamit din Ten Shadows technique para sabay silang mamatay ng leader ng Gojo Clan. Habang dumidilim paligid nila at nagpapanik si Shigemo papalapit kay Megumi, sinimulan ni Megumi chant niya gamit yung treasure line. Mula sa malayo, naramdaman ni Sukuna first energy ni Megumi at inutusan si Euron na ipagpatuloy paghahanda para sa pagbabalik niya. Pagkaalis ni Sukuna, sinabi ni Euron na lagi nilang hihintayin hari ng curses. Pagbalik ng ilaw, lumabas Divine Dogs at Toad sa harap ni Megumi bago naglaho. Sa likod niya, may malaking humanoid Shikigami na nakabalot sa metal cables. Na-realize ni Shigemo na nadamay siya sa ritual. Binanggit ni Megumi pangalan ng Shikigami, 8-handled sword divergent sila Divine General Mahoraga. Pumutok mga cables habang bumabagsak shell ni Mahoraga. Tumubo 4 na pakpak habang humihingi ng sorry si Megumi kay Yuji sa isip niya bago inasar si Shigemo na good luck na lang. Biglang hinampos siya ni Mahoraga at tumalsik siya sa building habang nasa suspended death state. Nagpanik si Shigemo habang paatros. Habang minumura niya si Megumi, tinaas ni Mahoraga kamay nito at dinurog si Shigemo. May flashback tungkol sa curse technique ni Shigemo na miracles. Lahat ng maliliit na swerte sa araw-araw niya ay nagiging marking sa ilalim ng mata niya. Kapag nasa deadly situation siya, ginagamit ng technique yung stored miracles para iligtas siya. Kaso ubos na lahat ng 6 miracles niya noong laban nila ni Nanami. Balik present, naligtas pala si Shigemo ni Sukuna last second. Katabi ni Sukuna katawan ni Megumi habang iniisip niyang suspended death pa si Megumi sa ritual. Kapag namatay si Shigemo, matatapos ritual at tuluyang mamamatay si Megumi kaya niligtas niya ito. Ginamit ni Sukuna reverse curse technique para i-heal si Megumi tapos siya mismo humarap kay Mahoraga. Nilabas ni Mahoraga Sword of Extermination mula sa kanang braso at hinampas si Sukuna. Hinarang ni Sukuna yung slash habang nababasag sa lamin ng buildings dahil sa shockwave. Naglabas positive energy yung sword kaya mabilis umiwas si Sukuna at sinuntok si Mahoraga sa mukha. Habang staggered si Mahoraga, ginamitan siya ni Sukuna ng dismantle at hiniwa katawan niya pati building sa likod. Sabay silang nag-atake at parehong tumalsik sa buildings. Lumabas si Sukuna sa building habang umiinom ng soda at may dalang popcorn bucket na parang nanunood lang sine. Na-recognize niya Sword of Extermination at sinabi sa isip niya na kung cursed spirit siya, one hit lang deads agad. Tinry niya popcorn tapos sinabi sa sarili niyang basura lasa. Hinslash ulit niya dibdib ni Mahoraga. Hinawakan siya ni Mahoraga at kinaladkad sa building bago ibinato sa iba pa. Habang paakyat si Sukuna sa building gamit backflip, hinabol siya ni Mahoraga hanggang rooftop.
Sinubukan siyang hampasin pero nakailag si Sukuna at sinipa mukha nito. Hinawakan siya ni Mahoraga pero hiniwan ni Sukuna braso nito at pinutol kaliwang paa. Nag-ipon hangin si Mahoraga at pinasabog bilang airburst kaya tumalsik si Sukuna sa maraming building. Safe siyang lumapag at tinapon pa yung daliri ni Mahoraga na napunta sa hoodie niya. Mabilis ulit lumapit si Mahoraga at hinampas siya gamit sarili nitong naputol na paa. Bumagsak sila sa building habang todo suntok si Mahoraga. Nahaharang lahat ni Sukuna habang hinihiwa paligid. Bumagsak building at tumalsik si Mahoraga sa ere. Ginamitan siya ni Sukuna ng cable at hinagi sa parking garage. Tumalon si Sukuna kasunod niya pero binato siya ni Mahoraga ng mga kotse. Hiniwa niya lahat tapos gumamit ng mas malakas na slash para putulin ulo ni Mahoraga. Narinig tunog ng wheel sa likod ng ulo ni Mahoraga tapos biglang naghil ulo niya. Napaisip si Sukuna kung anong cheat code yon. Habang nagpapatuloy laban nila, umaalingaw buong Shibuya. Si Shigimo meanwhile takot na takot habang tumatakbo pero may kotse bumagsak sa harap niya kaya di makatakas. Habang nagwawasakan sina Sukuna at Mahoraga, nakarating sila sa evacuation zone na maraming tao. Bumagsak si Mahoraga sa building at pinatay ni Sukuna lahat ng tao sa paligid bago niya paulit-ulit hiniwa si Mahoraga. Bumagsak building at nahulog sila sa underground parking lot. Habang nakatingin si Sukuna sa dagwang Mahoraga, iniisip niya weird response nito sa curse technique niya. Tumayo ulit si Mahoraga at sinubukang hampasin siya gamit Sword of Extermination. Pero gumawa si Sukuna ng bibig sa leeg niya at kinagat sword hanggang mabasag. Hinampas niya si Mahoraga at pinatalsik palabas hanggang bumagsak sa laundry detergent store. Dahil sa toxic gas ng detergents, nagsuka si Mahoraga habang umiikot at umiilaw wheel niya. Patuloy nag-rage battle nila sa buong Shibuya habang par-amin nasisirang buildings at namamatay na tao. Napansin ni Sukuna na kayang mag-adapt ni Mahoraga sa kahit anong phenomenon. Dati positive energy gamit nito pero ngayon cursed energy na rin gamit laban sa slashes niya. Habang lumalaki si Mahoraga at susunggab sana, nag-domain expansion si Sukuna, Malevolent Shrine. Hindi tulad ng normal domains, walang hiwalay na space at barrier ang Malevolent Shrine. Literal na nilabas lang ni Sukuna domain niya sa totoong mundo. Dahil may escape route, nagkaroon ng binding vow kaya lumaki range nito hanggang halos 200 meters. Pero dahil iniisip niya location ni Megumi, ginawa niyang 140 meters lang at above ground. Biglang umulan ng endless slashes at naging alikabok lahat sa loob ng range. Ang laki ng bahagi ng Shibuya nawasak. Pero kahit ganon, nakasurvive si Mahoraga at naglakad pa papunta kay Sukuna. Bago pa tuluyang mag-regenerate si Mahoraga, ginamit ni Sukuna yung same fire arrow technique na ginamit niya kay Jago. Iniisip niyang adapted na si Mahoraga sa slashes niya kaya apoy na ginamit niya. Sobrang laki ng explosion at may giant pillar of fire sa gitna ng wasak na city. Pagkatapos ng laban, saglit ipinakita si Yuji na tulala. Balik present, gamulong wheel ni Mahoraga sa lupa bago naging liquid shadows. Habang naglalakad si Sukuna, nadaanan niya si Shigimo na takot na takot. Sinabihan niya itong mawala na. Tuwang-tuwa si Shigimo na buhay pa siya kaya nagpasalamat kay Sukuna at tumakbo paloob sa crater ng Malevolent Shrine. Pero dahil active pa effects ang domain, nahati siya sa dalawa. Napansin ni Sukuna na bumabalik na control ni Yuji sa katawan niya kaya dinala niya si Megumi kina Shoko at Yaga bago bumalik sa harap ng Shibuya 100. Pinilit ni Sukuna si Yuji tingnan lahat ng destruction na ginawa niya habang bumabalik control nito. Pagkabalik ni Yuji sa katawan niya, naalala niya lahat ng taong namatay at nadamay dahil kay Sukuna. Nagsuka siya tapos nagpanik habang sinisigawan sarili niya na mamatay na. Pagkaraan ng ilang sandali, naging cold at focused siya. Na-realize niyang kailangan niyang lumaban at tumulong sa tao kasi kung hindi, isa lang siyang mamamatay tao. Samantala, si Nanami na kalahati ng katawan sunog at isang mata na lang natitira ay naglalakad sa hallway ng Shibuya Station habang sobrang sugatan.